Ang pait. Hello ka umami! Ito na po yung stink bean o bitter bean o mas kilala sa tawag na petay. So iluluto ko na po siya at ipapakita ko naman sa inyo kung paano lutuin at kung paano kainin. Ayan, marami kasing naku-curious tungkol sa stinky bean na ito. At buto po ang kinakain dito sa stink bean. Tatanggalin lang po natin ng balat. Medyo makapal po ito at masakit sa daliri, kaya naman kailangan natin gumamit ng kutsilyo. At pagkatanggal natin ng buto ay kailangan pa natin ito ulit balatan. Tatanggalin din natin yung puting manipis na balat. At ganyan na po natin siyang kakainin buo-buo. Pero hihiwain ko lang para makita nyo na pwede siyang hiwain o paghiwalayin katulad ng ibang mga buto. 5 piraso ng stink bean yung binalatan ko at ito po siya lahat. Marami naman, kasya na sa aming mag-asawa dahil ayaw niya ng aking mga anak. Meron din tayong hipon na malinis ko nang binili. Shrimp paste, ganyan po yung bagong alamang nila dito sa Thailand. Maraming sili, maraming bawang. At meron tayong sauce na ilalagay. Pinagsama-sama ko na ang oyster sauce, kaunting patis, durog na paminta, kaunting asukal, vitsin at light soy sauce. Pinagsama-sama ko na dahil stir fry yung ating gagawin. Kailangan mabilisan at para hindi masunog. Inilagay ko na ang bawang at sili sa mainit na mantika. Malakas po yung apoy natin dito kaya kailangan mabilisan at dahil nga stir fry po yung ating lulutuin. Nilagay ko na rin ang hipon, kaunting halo-halo lang, wag natin i-overcook para hindi kumunat at para hindi mawala yung tamis ng mga hipon. Maglalagay naman ako ng kaunting shrimp paste, pampabango po yan at pampalasa at yung ating oyster sauce mixture. Hinalo-halo ko lang at dinurog yung shrimp paste at pagkatapos ay naglagay ako ng kaunting tubig. Ngayon pa lang ay napakabango na mga kaumami. Masarap din pala yung kombinasyon ng oyster sauce at shrimp paste. Parang hindi natin yung ginagawa sa ating mga Filipino dishes. So inilagay na po natin ang petay, stinky bean or bitter bean. Halu-haluin ko lang saglit, mga 10 to 15 seconds. Hindi po pwedeng ma-overcook ang ating stink bean at ang ating hipon dahil hindi po magiging masarap yung ating niluluto. So konting halo na lang at hahanguin na natin. Pero hindi pa tapos ang ating video mga kaumami. Wait nyo po ang ating mukbang dahil malalaman natin kung bakit nga ba ito tinawag na stinky bean at kung ano naman ang lasa. At tikman na natin ang ating stir fry stink bean o bitter bean o mas kilala sa tawag na petay with shrimp, oyster sauce and bagoong alamang ng Thailand. Ayan, napakasarap po nito. At hindi ko na masyadong inanghangan. Wow, hindi po masyadong maanghang yun na 10 sili. Ang bango ka umami. So ang ginawa po natin, hindi natin masyadong in-overcook dahil hindi po magiging masarap yung stink bean kapag overcook na, mawawala na yung flavor niya, yung amoy niya at yung syempre yung special doon, yung pait niya. And of course, para hindi rin ma-overcook yung ating hipon. Ang pait. Ang pait na ang sarap. So, nung unang tikim ko po nito ay hindi ko nagustuhan. Dahil sobrang pait, mapait pa po sa ampalaya. Pero habang tumatagal, kapag inihahalo sa maraming dish, ay na-appreciate mo na yung lasa niya. Lalo na nung nalaman ko na marami daw palang health benefits. Hi baby, it's spicy. Marami po itong health benefits. Ang sarap. Hapunan na po ito at inaagahan kong kumain. Lalo na pag nagkakanin ako. Hindi ko na hinihintay yung asawa ko minsan. Minsan din ako kumakain ng dinner. Dahil nga napapasobra ang ating pagmumukbang. Ang sarap, crunchy-crunchy po siya at kapag naihalo na, naluto na ng ganito, may mga iba't ibang lasa na hindi mo na masyadong mararamdaman yung pait at yung ano nga sa Tagalog yun, yung Ilocano, yung nasabeng. Ayan, hindi naman mapakla. Sarap. Dati pa po kasi, paborito ko na ang ampalaya. Kaya siguro nagustuhan ko na rin nung tumagal. Pero mas mapait pa siya sa ampalaya. Ang sarap, grabe.
Kaya po ito tinawag na stinky bean or stink bean. Hindi po mabaho, okay? Ngayon, hindi mabaho. Dahil nagiging stinky po ito, mga isang araw after natin kumain, yung ating wiwi, ayan, napaka-stinky po. Amoy na amoy mo yung flavor nito at siguro magtatagal ng 2 araw, lalo na pag naparami yung kinain mo. That's why they call it stinky. Pero ngayon, wala siyang amoy, wala siyang yung pait lang niya at yung lasa niya. Ang sarap. At uulitin ko lang po, hindi po ito ipil-ipil, okay? Tignan nyo naman po ang laki, ang size. Ang ipil-ipil ay maliliit lang na maninipis. At ang liliit lang po ng buto nun. Ito, ang lalaki. So marami po kasing nagko-comment na ipil-ipil daw at ipinapakain daw nila sa baboy. Iba po ito mga kaumami. Ito po ay stink bean o bitter bean. Ang puno po nito ay napakalaking puno. Ang dahon niya ay parang giant ipil-ipil din. Kasing giant ng bunga. Dito yung anak ko. So, yan lang mga kaumami. Kung mayroon pong ganito sa inyong lugar, itry nyo ang ganitong recipe. At may mga ilan nga pong nagsasabi, meron daw po ganito sa atin. At kung meron nga po, kung may nakikita kayo, pwede nyo subukan ang ganitong recipe. Magugustuhan nyo siya for sure. Lalo na kung mahilig kayo sa mapapait at marami po itong health benefit. So, yan mga kaumami, kung nagustuhan nyo pong video, pakishare naman para malaman ng ating mga kaumami na nakakain pala ang ganitong giant ipil-ipil. Thank you for watching. Ito naman po yung stinky bean or stink bean na napakalalaki. Ayan. Ito po ay mapait na mapakla pero napakasarap. May mga nahimay na. Ito ibang klase ito. At ito po yung presyo. 20 baht ang 3 piraso lang. Mapresyo po siya. Chawa niyo, mololo. Yo, Chang, that's too much. Kasi nga, nagre-reklamo na naman po siya. Bakit daw ang mahal ng 20 na 3 piraso? Ganun po siguro kapag hindi sanay na mamalengke. Ayan, panay ang reklamo sa mga presyo. Pero para sa akin ay napaka mumura na po nun. Ayan, yeah, that one.